inabutan tayo ng ganong kaparaanan, tayo po ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Dahil kung mainit dito sa mundo, mas mainit doon sa apoy ng impyerno. Kung hindi mo kayang walang electric fan sa mundong ito, mas hindi mo kakayanin doon sa apoy ng impyerno. Kasi doon, mas matindi po ang init doon. Wala ka ng electric pang magagamit doon. Kasi doon ay dalawa ang magpapahirap sa tao, apoy at uod na hindi namamatay. Ang sabi ni Jesus Christ, ang nagpapahirap sa kanila, araw at gabi, apoy na hindi namamatay at uod na hindi namamatay. No? Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, ay ayaw ng Panginoon na mapunta tayo sa impyerno. Kaya meron siyang mga gawain katulad nito. Meron siyang mga ginagamit na mga lingkod ng Diyos para paalala sa lahat na ang kaligtasan hindi ito sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi yung gumagawa tayo ng mabuti, ligtas na po tayo. Ang kaligtasan po ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Nasabi doon sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi mabuting gawa ang batayan ng ating kaligtasan. Hindi yung gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ligtas na tayo. Hindi po yon. Ang sabi sa banal na kasulatan, doon sa John chapter 3 verse 36, ang sinuman sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mapapahamak at mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So doon ay sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan natin ay hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting mga ginagawa. Kaya kailangan natin maglingkod sa Diyos. Kailangan natin sumampalataya kay Kristo. Sabagat sa John 14:6, sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Gawa 4:12, Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sabagat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So yan ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa mga tao, sa mabubuting pakikitungo. Kundi ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. Dahil sinabi ni Jesus Christ, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Kung hiwalay tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng sarili nating kapamaraanan. Kundi maliligtas ang ating sarili kung isusugo natin ang buhay kay Kristo at maglingkod tayo sa Kanya tuwing araw po ng linggo. Kasi nga, binigyan tayo ng Diyos ng 6 na araw para sa 6 na araw na yon ay matugunan mo ang iyong pangangailangan sa pamamagitan ng iyong hanap buhay, sa pamamagitan ng iyong negosyo o yung mga trabaho sa loob ng 6 na araw para pagdating din ang araw ng linggo ay dapat ka magpahinga sa iyong mga ginagawa. Kung bugos, iton mo ito sa Diyos. Sabagat ang kapalit nito ay buhay na walang hanggan. Kaya mapalad ang mga taong naglilingkod sa Diyos, nagpapakumbaba sa Diyos, at naniniwala ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti dahil ang puno natin ay mabuti. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ang puno ay masama, ang bunga ron, ang bunga sanga ay masama rin.
So, kapag si Kristo ang ating puno, so bubunga ito ng mabuti sapagkat si Kristo ay mabuti. Kaya doon makagagawa tayo ng mabuti dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan, so dyan ay makikita natin na kung bakit kailangan natin maglingkod sa Diyos dahil hindi natin pwedeng iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sa pamamagitan ng ating mabubuting pakikitungo sa ating kapwa. Hindi po yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan, yung pananampalataya natin kay Kristo. So sa mga oras pang ito, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na pneumatology. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pneumatology? Brian Neisser, ano ba ang ibig sabihin ng pneumatology? Study of the Holy Spirit. Yan po pneumatology. Pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. No? Yan po yung sa katuruan ng tinatawag na theology, ang pag-aaral sa Espiritu Santo, ang tawag niyan ay pneumatology. Na ang pneumatology ay nagmula sa dalawang salitang Grego na ang ibig sabihin ay hangin o espiritu at salita. Pinagsama na ang ibig sabihin ay pag-aaral sa Diyos Espiritu Santo. Ang pneumatology ay pag-aaral sa Diyos Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng Trinity sa iisang Diyos. Sinasagot nito ang maraming mahalagang tanong patungkol sa banal na Diyos, ang Espiritu Santo. Ang mga katanungan patungkol sa pag-aaral ng pneumatology ay ito yung kanya pwede natin pag-aralan na ang katanungan ay sino nga ba ang Espiritu Santo? Yan po yung pinag-aaralan sa pneumatology. Nagkakaroon ng katanungan, sino nga ba ang Espiritu Santo? Ano nga ba ang pagkaintindi natin at pagkaunawa natin sa Espiritu Santo? Kaya maraming Kristiyano ang nakatuon lamang sa pagkakilanlan sa Ama at sa Anak, ngunit ang pagkakilala sa banal na Espiritu ay kung minsan ay hindi binibigyan ng pansin. So yan, bago muna tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng gabay at patnubay sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras po ito, Diyos. Dalangin namin, bigyan niyo po kami ng gabay at patnubay at pangunawa sa inyo pong mga salita patungkol sa aming pag-aaralan sa pneumatology na ang ibig sabihin pag-aaral patungkol sa Diyos Espiritu Santo. Sa ganang sariling naming kalaman at karunungan, hindi po namin ito kayang maunawaan at hindi rin namin kaya ito may paliwanag. Ngunit sa biyaya at habag mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na sumasa amin, ang siya nagpapaunawa at nagtuturo sa amin patungkol sa mga bagay nito. Kaya Diyos, Panginoon Jesus, gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral, sa mga manunood sa YouTube channel, manunood sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang dako ng daigdig Pinoon na naabot ng YouTube nito, God. Kapag sila'y nanonood nito, Ama, sila man ay nagiging kasama namin sa pakikinig at pag-aaral ng inyong pong mga salita. Kaya samahan niyo po kami sa mga oras po ito, Diyos, sa mga oras po ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pneumatology na sino nga ba ang Espiritu Santo. So maraming Kristiyano ang nakatuon lamang sa pagkakilala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, ngunit sa pagkakilala sa banal na Espiritu Santo ay kung minsan hindi binibigyan ng pansin. Bilang resulta, maraming mga maling akala tungkol sa pagkakilanlan sa banal na Espiritu. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagkakilanlan at kalikasan ng banal na Espiritu? Ang Espiritu Santo ay ikatlong persona
sa nag-iisang Diyos. Siya ay kapantay ng Ama, ng Anak. Ang Diyos Espiritu Santo ay Diyos din, katulad ng Ama at ng Anak. Ngunit, ang Diyos ay iisa lamang. Ngunit meron siyang tatlong persona. Katulad ng tao. Sabi nga ng Diyos, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Kaya ang tao din ay binubuo ng tatlong persona. Tatlong persona. Bakit tatlong persona? Kasi nga ang bawat isa may kanya-kanya silang mga gawain. Ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Ang gawain ng body ay maging bahay ng body and soul, ng spirit and soul. At ito ang gumagawa ng kanya-kanyang mga gawain. Ito yung nagkukumpuni, itong body. Pero ang soul, ang gawain ng soul ay mapasunod ang body. Mautusan ng body kung ano ang kanyang gagawin. Dahil ang body, ito lamang ang nakakahipo ng mga bagay dito sa mundo. Kaya kapag ang body ay nasugatan, nasusugatan din ang soul. Nasasaktan. Kung ang body ay napipilay din ang soul. Bakit? Kasi nga, ito yung nagkukontrol sa body. Yung soul. At ang soul, nagugutom siya dito sa mundo. Yung pagkain niya dito sa mundo, ito yung hinahanap niya. Ngunit ang espiritu natin ay nagugutom din naman. Hindi sa pagkain dito sa mundo. Kundi nagugutom ang ating espiritu sa pagkain. Yung tinatawag na salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sa bibig ng Diyos. So, doon ay makikita natin ang pagkain ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya ang tao ay binubuo ng body, soul, and spirit. Binubuo siya ng body, soul, and spirit sa isang katawan na mayroong pangalan. Na ang pangalan ng ating katawan, halimbawa, katulad ni Ricky, ang pangalan niya sa kanyang katawan, sa kanyang buong pagkatao ay Ricky. Kapag tinawag mo siya, ang pangalan Ricky, lalapit ang kabuuan niyang pagkatao na body, soul, and spirit. Ganon din ang Diyos, meron din silang isang pangalan sa isang Diyos, na ang pangalan ay Jesus Christ. Kaya ang tatlong ito ay nagkakaisa sa isang pangalan. Si Kristo mismo nagsabi, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan at ito'y pagkakaloob sa inyo. So kapag tayo ay hingi sa Ama, kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus Christ. Ang Espiritu Santo rin ay sinugo ng Ama. Sa pangalan nino? Sa pangalan din ni Jesus Christ. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nagkakaisa ang tatlong ito sa isang Diyos sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona sa nag-iisang Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Siya ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay na nagmula sa Ama at sa Anak. Nakasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niniwalhati na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Siya ang Espiritu, ibig sabihin siya ay hindi material, siya ay banal, ibig sabihin nakahiwalay at walang kasalanan. Kaya ang banal na Espiritu Santo ay isang persona. Na sinasabi ng banal na kasulatan,
Ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nag-iisip at nakakaalam. Siya ay nag-iisip. Huwag mo na, may gawa kami rito. Kung gusto yung matin kayo, ha? So, dyan makikita natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 10, ay sinasabi ng Biblia ng ganito. Sa 2 Corinthians chapter 2, verse 10 hanggang 12, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakalam sa mga iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya dito makikita natin yung pagiging persona ng Espiritu Santo na siyang binigay sa bawat isa sa atin, binigay sa mga tumanggap kay Kristo at sumasampalataya kay Kristo, na ang Espiritu Santo ang siyang tatak ng pagkahirang sa atin. Ang Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nagdadalamhati kapag tayo ay nakagagawa ng kasalanan. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo, siya ay nasasaktan. Siya ay nadadalamhati. Ang sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 30 hanggang 32, at huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng masama ng loob, lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu Santo, siya ay nagdadalamhati. Nasasaktan siya kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay namamagitan para sa atin, patungo sa Diyos Ama. Namamagitan siya sa atin na sinasabi sa Romans chapter 8, verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraan din natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya doon nakikita natin ang ginagawa ng banal na Espiritu Santo bilang ikatlong persona ng Diyos. Ang kanyang ginagawa ay tinutulungan niya tayo kapag hindi na tayo marunong manalangin. Siya ang tumutulong sa atin sa mga bagay na hindi natin kayang sambitin para sa ating mga pangangailangan at kahilingan natin sa Diyos.
So dito makikita natin na ang banal na Espiritu Santo ay tumutulong sa atin. Ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay gumagawa ng mga pagpapasya ayon sa kanyang kalooban. Gumagawa siya ng kapasyan ayon sa kanyang kalooban. Kung ano yung gusto niya, ay ginagawa niya para sa ikabubuti ng mga naglilingkod sa Diyos. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 hanggang 11, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nagpapaniwala kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus at hindi rin masasabi ni naman si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinatnubayan ng Espiritu Santo. Ang iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Ang iba't iba ay paraan ng paglilingkod. Ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing inaatas. Ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayanan magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang Espiritu ang nagkaloob nito. Ang Espiritu rin iyon ang nagkaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. At sa iba ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din ng kapangyarihan magpahayag ng mensahe. Ng kakayahan magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman ng kakayahan malaman kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kakayanan magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ay ang magpaliwanag sa mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinagpasya. Kaya ang Espiritu Santo, mayroon siyang sariling kapasyan kung sino ang kanyang pagkakalooban na mangaral ng mabuting balita. At sino ang kanyang pinagkakalooban ng kapangyarihan magpagaling sa may sakit at karamdaman. At sino ang kanyang pagkakalooban gumawa ng mga himala. Ang Espiritong ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo na nagpapatunay lang na ang Espiritu Santo ay isang persona sa ikatlong persona sa isang Diyos. Kaya ang bawat Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay umaaliw sa atin at nagbibigay payo sa atin. Inaaliw niya tayo at binibigyan niya tayo ng payo kapag tayo ay nalulungkot. Kapag tayo ay mayroong problema, hindi na natin kayang gawin ang mga bagay. Pinapayuhan tayo ng banal na Espiritu Santo na sabi niya, laksan mo ang iyong loob sapagat pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Kailangan lang nating malakas ang loob. Dahil kapag mahina ang ating loob, wala po tayong magagawa. Kailangan lagi tayong malakas. Kaya ang sabi sa atin ng banal na Espiritu, kailangan maging malakas ang ating loob. Na kaya mong gawin ang isang bagay na sa iyong isip ay hindi mo kayang gawin. Ngunit sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu Santo, kaya mo yan, kaya gawin mo. Kaya sasabi doon sa John 14, verse 15 and 18, kung iniibig ninyo ako,
tutuparin ninyo ang aking mga salita. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan. Sapagat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwan ng umulila. Babalik ako sa inyo. So yun ang sinasabi ni Jesus Christ, dadalangin ako sa Ama at bibigyan ko kayo ng isang pang patnubay o tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Kaya pinalalakas ng Espiritu Santo ang ating loob. Tinutulungan niya tayo dahil siya ang sinugo ni Jesus Christ para ipagtanggol tayo, gabayan tayo. Sa John 14 verse 26, ang sabi niya, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Dito sinasabi ni Jesus Christ, ngunit ang tagapagtanggol, John 14 verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Kaninong pangalan? Pangalan ni Jesus Christ. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Sa John 15 verse 26 hanggang 27, ganito sinasabi, ngunit pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatuto siya tungkol sa akin. Magpatuturing kayo tungkol sa akin, sapagat sa pasimula pa, kasama ko na kayo. Kaya ang gagawin ng Espiritu Santo ay tuturuan niya tayo sa lahat ng bagay. Kaya tayo mga nakakaunawa sa mga bagay ni spiritual, hindi tayo nangangamba. Marami man tayo o konti, sabagat ang kaligtasan natin ay individual. Haharap tayo sa Diyos ng isa-isa. At pagkakalubay niya tayo ng tinatawag na putong ng buhay o putong ng kahirapan doon sa impyerno. Kapag tayo naglilingkod kay Kristo, ang tatanggapin natin ay putong ng buhay. Kaya, ang banal na Espiritu Santo ay isang banal na persona. Siya ay nagtatalaga. Siya ay nagtatalaga ng mga tiyak na tao sa mga tiyak na gawain. Ano po mga itinalagay niyo mga gawain? Katulad ng mga gawain nito. Kapag wala siyang itinalagang pastor sa lugar nito, hindi mabubuo ang bahay-sambahan nito. At walang magpapahayag at mangangaral ng mabuting balita. Kaya mararamdaman natin kung ikaw ay isa sa mga itinalaga ng Diyos, sabagat nagiging masipag ka sa gawain ng Diyos. Masipag ka sa mga ganitong mga gawain. Kumbaga sa ay lagi kang aktibo. Doon mo nalalaman na ikaw ay isa sa mga itinalaga ng Diyos sa mga tiyak na gawain o sa mga nararapat na mga gawain patungkol sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa Gawa chapter 20 verse 26 hanggang 28, kaya sa araw nito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nagatubiling ipahayag sa inyo ang layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang iyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila ay inilagay ng Espiritu Santo sa inyong mga pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ang iglesia ng Diyos ay walang iba kundi ang ating buong pagkatao. Ang sabi niya, hindi nyo ba alam, kayo ay tinubos ng Diyos at ang iyong katawan ay templo ng Diyos. Kaya gamitin nyo ang iyong katawan
sa paglilingkod sa Diyos. Sabagat ang ating katawang ito ay binili ng dugo ni Kristo. Ito po yung iglesia ng Diyos. Ito po yung templo ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin. Kaya dito ay pinakikita na kailangan natin pangalagaan ang mga anak ng Diyos na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At mapapangalagaan lamang natin to kapag sila ay narito sa gawain ng Diyos. Dahil sinabi ni Jesus Christ, habang kasama nila ako, ni isa man ay walang napahamak sa kanila, liban sa taong naghanap ng kanilang sariling kapahamakan. So, ibig sabihin, kung gusto natin mapangalagaan, ay kailangan natin manatili kay Kristo. Umatin tayo sa gawain ni Kristo. At doon ay mapapangalagaan tayo ng mga lingkod ng Diyos na kanyang hinirang at pinili. Dahil kapag wala ka sa gawain ito, ibig sabihin, ang itinuturo namin ay hindi mo napapakinggan. Ang ipinangangaral namin ay hindi mo mapapakinggan dahil wala ka sa lugar nito. Ngunit kapag ikaw ay nandito sa lugar nito, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ko, pasok ito sa iyo at napapakinggan mo. At ito ay magbibigay sa iyo ng gabay at patnubay kung paano ka maglingkod sa Diyos. Amen! So doon ay nakikita natin na ang banal na Espiritu Santo ay ang katotohanan na ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Ay malinaw na nakikita sa maraming mga sipi ng talata. Sa mga Gawa, chapter 5, verse 3 hanggang 4, ganito sinasabi. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba sa iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So dito yung pinakikita, kapag tayo ay nagsisinungaling sa Espiritu Santo, tayo ay nagsisinungaling kanino? Sa Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ay Diyos. Sa yung tatlong persona sa isang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, sila ay kapwa magkapantay sa isang Diyos. Kaya kinumpronta ni Pedro si Ananias kung bakit siya nagsinungaling sa banal na Espiritu at hindi sa kanya, na siya ay hindi lamang nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya pinagsinungalingan, ang pagsisinungaling sa banal na Espiritu ay pagsisinungaling sa Diyos. Kaya dagdag pa, ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos. Siya ay nasa lahat ng dako. Ang Espiritu Santo ay meron siyang katangian na katulad ng Diyos. Siya ay nasa lahat ng dako. Ayon sa awit 139 verse 7 hanggang 8, sana ko magpunta upang ako'y makatakas sa iyo bang Espiritu. Ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang pupuntahan ko, tiyak naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humilay man ako, ikaw din ay kasama ko. Kaya ang banal na Espiritu ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sabagat alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya ang banal na Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sabagat siya ay walang hanggan. Siya ay walang hanggan. Ibig sabihin, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay walang hanggan. Ayon sa Hebreo chapter 9 verse 14, ang sabi niya ay ganito,
higit ang nagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumini sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya dito pinakikita yung mga katangian ng banal na Espiritu Santo na katulad ng Diyos. Na ang banal na Espiritu Santo ay nagtataglay ng mga katangian ng Diyos sabagat ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga bagay na ang Diyos lamang ang makagagawa tulad ng paglikha. Na sinasabi doon sa Genesis chapter 1, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Na nandun ang Espiritu ng Diyos kasama sa paglikha na meron siyang katangian katulad ng paglikha. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20 hanggang 21, higit sa lahat, unawain ninyo, walang makapagpapaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan, sa sariling kakayahan, sabagat ang ipinahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim na kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay gumagawa ng mga bagay na ang Diyos lamang ang makagagawa, tulad ng pagpapahayag ng malalim na bagay ng Diyos. Kaya doon malinaw sa mga katangian ng banal na Espiritu. Siya ay kapantay ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay yung ikatlong persona ng Diyos. Katlong persona. Sa isang pangalan, ng pangalan ay Hesus Kristo. Kaya ang banal na Espiritu Santo ay Diyos, katulad ng Ama at ng Anak. Gaya na nakikita sa dakilang utos, sinabi ni Jesus na ang mga manampalataya ay dapat bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Lahat ng tatlong persona, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Magkapantay at may isang pangalan. May isang pangalan. Ayon sa Matthew chapter 28 verse 19, bilang Diyos, ang banal na Espiritu ay dapat sundin, sambahin, at pagkakatiwalaan. So dito ay sinasabi sa pneumatology, yung pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo. Na ang Espiritu Santo bilang isang persona, meron siyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin, sa buhay ng mga mananampalataya. Siya ang ating guro, siya ang ating tagapagturo, siya ang nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya sabi doon, ang Espiritu Santo ang gawin natin patnubay sa ating buhay. Huwag na natin sundin ang laman, ang pita ng laman, sabagat magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin, sabagat ang Espiritu Santo at ang pita ng laman ay magkalaban. Kaya dito nakikita natin na ang Espiritu Santo ay siyang naging tatak ng bawat isa sa atin. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14, sabi niya, kayo ba ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahiram sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamtan natin ang pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin ang kanyang kadakilaan. So malinaw na sinasabi ng banal na Biblia kung ano ang katangian
ng Espiritu Santo. Siya ay isang persona na hindi natin nahawakan, hindi natin nakikita. Ngunit ang sabi ni Kristo, siya ay nananahan sa atin. Siya ay tatak natin. Kaya pagdating ng rapture, makikita ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya makakasama tayo sa pagdagit ni Kristo. Patay man tayo o buhay sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nawa ay meron tayong naintindihan. Mayroon tayong naunawaan patungkol sa pneumatology. Na pneumatology sa pag-aaral sa theology, ito po ay pag-aaral patungkol sa Espiritu Santo na siyang ikatlong persona sa isang Diyos. Na siya ngayon ang ibinigay sa atin ng Diyos bilang tatak na katunayan na ikaw ay ligtas. Ikaw ay makakasama, makakapasok doon sa buhay na walang hanggan. Kaya purihin ang Panginoon sa kanya pong mga salita na ating pong napakinggan sa hapon po nito. Nawa sa sunod po na linggo ay kung lulubin ng Diyos, nais namin kayong makasama sa gawain ng Panginoon dito sa Building 30 na tuwing araw ng linggo ay meron po tayong gawain. Sa lugar pong ito. Purin ka Panginoon sa oras po ito, Diyos. Sa mga salita mo, napakinggan po namin. Nawa ay magbigay ito ng kagalakan at kapayapaan sa puso ng lahat na narito. Bata man o matanda, o ano man ang kanilang mga ginagawa pa noon. Nawa Panginoon sa darating na linggo ay makating ang mga tao na nasasakupan ng Building 30 Panginoon. At magkaroon sila ng pananampalataya doon sa buhay na walang hanggan kung saan ka naroon tayo noon. Ikaw ang aking kalakasan, kagalakan at tublihan, dumating man ang problema, walang walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalang ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa panan mo at sa tamba sa'yo. Oh Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa mga salita na pakinggan po namin sa Espiritu God.
Pagpalain niyo po basta sa amin lang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo magtapos, announcement po. Bukas ay meron tayong mga Bible study. Ang ating pong Bible study doon po sa kay Chairman. Nagsisimula po tayo doon ng alas 6 po ng hapon at natatapos po tayo ng alas 7. At pagdating po ng araw ng linggo sa Happy Land, meron tayong Sunday service po doon. Ginagawa po ang ating Sunday service sa Happy Land ng alas 10 po ng umaga at natatapos po tayo ng 12 o'clock ng tanghali. At pagdating po ng hapon, 2 o'clock, dito po sa Building 30, ang ating pong panambahan ay nagsisimula po tayo ng 2 o'clock. Marami man tayo o kaunti ay nagpapatuloy po ang ating gawain. No? So, ganun din sa mga manunod sa YouTube channel, sa FB. Sana po ipagpalain po kayo ng Diyos sa araw po nito. Pagpunta po natin tumayo para po sa uli pong gawain po natin. At malapit na rin po ang ating tinatawag na Christmas party sa December 20th. Christmas party po natin sa Happy Land. Doon po tayo sa Happy Land. Magsisimula din po tayo ng alas 10 po ng umaga. Ang ating pong Christmas party. At ang ating pong exchange gift ay 100 pataas. Magbalit po tayo ng exchange gift po natin sa ating pong Christmas party sa December 20. Okay, ulitin po natin getting sa the great heart at maya ipag-pray ni Brother Ricky ang huling panalangin po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's living. Jesus Christ is Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's living. Jesus Christ is Son. I am, let the weak say, I am strong. The poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, Brother T. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob sa amin. Naway magkaroon sa amin na kaunawaan ito, Panginoon, sa aming pag-iisip, sa aming puso, Panginoon, at pati na rin po sa aming pang-araw-araw na pagkilos at pangangailangan. Lord, Panginoon, ilayo niyo po kami sa lahat ng masama at Panginoon, patubayan kami ng banal na Espiritu na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat sa aming pastor na patuloy na nagsasalita rito, Panginoon, at mga kapatid namin na nawala rito, Panginoon, at patubayan na rin po sila, Panginoon, sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Muli, sa aming pag-iwalay, Panginoon, magkaroon sana sa amin ito ng matibay na kaunawaan at sa aming puso, Panginoon. Muli, salamat po sa aming Panginoon. Sa Kristo namin tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Pakamay naman, kapatid sa Panginoon. Ako'y natutuwa, nandito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Isamis kita, kapatid sa Panginoon. Ay di gaya
Nasa araw na ito tayo'y magkasama sa ligaya. Nasa araw na ito tayo'y magkasama kay ligaya. Nasa araw na ito tayo'y magkasama kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. God bless.